Paano ka nagka-come up sa isang idea sa song? Kung ano lang yung feel ko na gawin. Pero most of the time, well, parang 100%, 99% of the time, more on doon ako sa mga motivational, inspirational concept. Ayoko na ituloy. Pero gano'n iniisip ko lang. Pero syempre, hindi ako pwedeng... Hindi ko nakatrasan yun. Hindi pa nila pinapakinggan yung lyrics. Yun sa akin na, adik yan, ganyan. Yo, what's up? Welcome back to our podcast, Meet Your Locals, MYL Podcast sa Spotify. And again, Quiz Gerald, isa na namang malupit na episode to. Kasama na naman ng isang malupit na artist. At syempre, di ko na patatagalin. Nandito sa MYL ngayon. Salamat sa iyo, bro. J. Rose. Thank you, sir. Yan. Thank you. So, sa tuloy din. Na-meet ko rin ng Meet Your Locals. So, yan. Thank you for having me, bro. Kamusta, bro? Ayos lang. Medyo naging busy talaga sa buhay nitong mga nakaraan, pero dito na ulit. Yun. Siyempre, sobrang busy. Siyempre, meron tayong mga ginagawa sa career natin. Tapos, work siyempre. Pero hindi pa rin talaga mawawala yung passion natin sa mga gusto natin gawin, di ba? So, speaking of passion, parang nag-start yung hilig mo sa music? Start kasi ako sa music, hip-hop agad. Kasi mula nung bata ako, yung airmat ko talaga nakikinig na sa hip-hop. Siya talaga yung nagra-rap nung una na sila Snoop Dogg, Eminem, sila Bone Thugs and Harmony especially. Kabisado niya pa yung mga verses niyan. Tapos parang kumbaga bata pa lang ako, na-expose na ako dun sa ganong music, sa ganong genre. So simula nun parang hindi ko na naalis sa isip ko. Dire-diretso lang hanggang sa paglaki ko. Parang tumatak na talaga puso't isip hip-hop. Tapos, ano pa ba? Naging open ako sa ibang genre nung high school na yata ako. Nung nagbanda rin kasi ako nun. High school, second year high school, kung naalala kong tama. Second year high school, banda, mga parokya, ganyan. Nag-rhythm ako. Rhythm guitar tsaka bass. Tapos yun, college na-expose din ako nung pinsan ko sa international hip-hop naman. Doon ko nakilala sila J. Cole, sila Kendrick. Nakirinig ko na sila noon syempre sa hip-hop community, pero napakinggan ko lang sila nung talagang kinig nung college na ako. Tapos fast forward 2019, nag-release na ako ng sarili kong sulat, sarili kong music. So, yun. Basically, to sum it up, mula bata talaga. Exposed na sa hip-hop. So, tumatak talaga. Alam niyo, nakakabilib doon. Bibihira kasi, sabi mo nga, na-expose ka through your mother. Sa mama mo na sa hip-hop. Mismo. Kasi kalimitan, alam naman natin, kalimitan ng mga mommies out there, di ba? Mas gusto nila yung mga ibang music. Pero sa mother mo, di ba? Oo. Talagang hip-hop no? Ano kasi siya? Snoop Dogg pa talaga Cool talaga siya. Tapos, Snoop Dogg yun, kinakanta niya yun. Francis M, syempre. Yung mga in-introduce din niya sa akin na ibang artist sila. Francis M. Kabisado niya. Ewan ko doon. Pero ngayon hindi na masyado. Pero pagka kinakanta namin, pag napapatugtog ko kunyari sa kotse, kabisado pa din niya na sasabayan niya pa rin yung lyrics sa angas. So, yun. Sa kanya talaga nagsimula. Kasi kalimitan talaga sa mga nanay, sa mga mother, Melda Papin, di ba? Ganda na Puente. Klasikan talaga Classic pero sa mother mo talagang Snoop Dogg hip-hopan talaga So doon talaga nagkaroon ng, doon mo una talagang narinig yung hip-hop. And then, ang laking factor kasi pag bata pa lang talaga, nakikinig ka na No, parang nauuna na sa yung mga fundamentals na gano'n, yung pagsabay sa beat, di ba? Oo, may instill na talaga sa yung pagiging hip-hop, yung culture mismo. Kaya yun talaga yung kinalakihan ko. Especially most of my childhood sa Tondo pa ako lumaki. So, dun talagang talamakang hip-hop. Mga rapper, marami. So, nung naging curious na ako sa hip-hop mismo, nag-search ako ng sarili ko. Nung ko nakilala sila 187 Mobs, tas
sila Mike Cosa, dun kinakabisado. Sinusulat ko yung mga lyrics nila sa likod ng notebook ko. Kasi mula nun, pinapagalitan pa ako ng lola ko. Ibig na nag-aaral ka. Kung ano-ano rap yung pang-addict yan. Oo, ganun minsan no? Oo. Paano naging J-Rose? Di ba? Kasi parang pag Rosas, di ba? Parang romantic ang dating Pero okay. paano nag-come up after J-Rose yung gusto ko yung pangalan? Kasi si J-Rose, syempre obviously, yung J is ako. Okay. Pangalan ko, si Jose. Tapos, yung Rose kasi, nagsimula yun sa sister ko. Okay. Sister ko who passed away 2012. So, pangalan niya is Hope Rosa. Tapos, nung nag-iisip ako ng pangalan noon, I think 2019, isip ko kung ano-anong pangalan yung na-brainstorm ko tsaka yung mga tropa ko. So, una, siyempre pangalan niya Hope. Sabi ko, J-Hope. Sabi ko J-Hope, kaya parang okay yun Ano na yun Burmans na yun kasi i-re-release ko na yung una kong single nun kaya kailangan ko na mag-isip ng pangalan talaga. Sabi ko J-Hope. Tsaka ako, sabi ko parang familiar yung J-Hope Sinearch ko, J-Hope. Ay, yun nga, yung rapper sa Korea, sa K-pop siya nga. Kaya pala familiar. Okay. Taken na pala. Tapos, iniisip ko naman, Hope Rosa. Sabi ko, J. Rosa kaya. J. Rosa. Ay ko, parang parang J. Roa. Oo. So, parang... Tinanggal mo lang S, no? Sablay. Doon na ako nag-stick sa J. Rose na lang. So, maangas din naman pakinggan. Nung una, ayoko ng, kasi para sa akin, parang ang common na ng rap name na simula sa J, tas susundan mo lang kung anong word, J Will, J Skills, mga gano'n. J. Pero naman, kumbaga it grew on me. Okay naman J. Rose, maangas. Ako nung hindi pa kita namimit bro, ang pagkakakala ko, nakuha mo siya sa Derrick Rose Derrick Rose. Pero yung pala, sa pangalan siya ng sister mo. So, ang galing din kasi meron siyang specific na meaning. Oo. 'Di ba? So napaka-importante kasi na sa name mo pa lang makikita mo na dun yung passionate ka na gusto mo ring iparamdam na kasama yung family mo. Gets. Sa ginagawa mo, 'di ba? Mismo. O, 'di ba? Tama sobrang ba? Mismo nun. Sobrang kuha mo yun kasi bit mo yung alaala, bit mo yung pangalan ng kapatid ko. Ganyan. So, parang dedicated talaga sa family ko. Lahat ng ginagawa, lahat ng plano ko sa buhay, sa hip-hop, bilang para sa akin. So, in a way, dun mo rin makikilala kasi yung, para sa akin, the way I see it, parang dun mo rin makikilala yung persona, yung personality ng artist sa pangalan pa lang niya. So, di mo dun 100%, pero may magkakaroon ka ng idea kung sino yung artist siya bilang artist at bilang tao din in general. So, importante sa akin yung J. Rose na pangalan. Okay. So, si J. Rose, paano ka nagka-come up sa isang idea sa song? Paano mo siya ginagawa? More on, more on meaningful sa buhay mo kasi naranasan mo siya. Parang ganun. Paano ka humuhugot ba? Gumawa ng kanta? Daming paraan Pag sa akin kasi, di ko ma-specify na meron akong template ba. Oo. Pero wala Kung ano lang yung feel ko na gawin. Pero most of the time, well, parang 100%, 99% of the time, more on doon ako sa mga motivational, inspirational concepts. Tapos, tawag dito, ayun nga, wala akong sinusundan na structure o kung paano ko magka-come up sa ganitong kanta. Pero, siguro, more on sa experiences na lang din talaga. Experiences or, let's say, experiences ng iba. Na nakita mo na pwedeng gawa ng kanta. Observation. Kung ano yung pwede kong gawa ng kanta, yung perspective ko sa ganitong bagay. Or, katulad nung kanta ko na Hangarin. Yes, Isip ko, gagawa ko listahan ng mga gusto kong mangyari or visualize kong mangyari sana in the future. Tapos, from that list, paano ko siya gagawin kanta? Paano ko lalagyan ng rhymes yung ganito, ganyan. So,
Design sa mga example siguro. Tapos, the rest, ano lang talaga instinct lang, kumbaga, kung, kunyari, habang nagdadrive ako. Minsan kasi, pag nagdadrive ako, wala akong sound trip. So, may maiisip akong linya. Or may maiisip akong punchline. Tapos, hinto ako nun. Hazard muna ako sa gilid. Di pwedeng kasi, hindi ko pwedeng hindi ilista agad yun, bro. Kasi ilang beses na nangyari sa akin na, sige mamaya. Hindi mo mahugot, no? Oo, tapos biglang, shit, sabi ko, ano nga ba yung naisip ko kanina? Wala na. Ang ganda na sana. Kaya talagang pag may pagkakataon, kahit anong ginagawa ko, at all cost, talagang hihinto ko sa ginagawa, lilista ko. Tapos, kadalasan from there, so may isip ko, let's say, 1, 2, 3 to 4 lines, may isip kong ganun. Kunyari, pag di na ako busy, babalikan ko siya. Tapos, doon ko na-expand kung kung paano ko siya gagawing isang buong kanta. Galing ng idea na. Kumbaga sa talagang, habang nagde-drive ka, pag may pumasok sa isip mo na talagang tingin mo na okay to sa song, talagang ipaparada mo siya. Hazard ako saglit na. Wala kasi pag pinabayaan ko, nakakalimutan ko, naiinis ako sa sarili ko. Oo. Sayang Dun sa song mo na Hangarin, kasi pinakinggan ko siya ilang beses ko na siyang pinakinggan. Actually, yung nakasama dun sa playlist ko. Ang ganda ng meaning nun. Ano ba yung pinaka-deeper meaning nun? Ayun. Yung binanggit ko nga kanina, it's a list of things or events sa buhay ko na gusto kong mangyari or concepts na gusto kong mangyari in the future na katulad ng isang linya ko dun na in-exaggerate ko lang naman yun na tipong perang binanggit ko na ba yung linya ko, nakalimutan ko yung sarili ko linya pero hindi mabilang. Oo. Salaping hindi mabilang. Siyempre, magbilang mo yun. May bank account ka naman. Lalabas naman yun doon. Pero kumbaga, exaggerated na yung pagkakasulat, tapos yung daming pagkain, ganito, ganyan. Kung may visualize mo, parang mahabang lamesa na puro masasarap yung pagkain. Tapos yung pera na parang mandyan yung sakal, nakakalat lang, dadampot ka lang. Is man nakikita natin sa mga typical na pangarap ng movie or what. Ganun. Tapos, siyempre bukod dun sa binivisualize ko na yun, around that table, bukod sa family ko, siyempre nandun din yung friends ko na talagang along the way, since day one, nandiyan na talaga. So, kumbaga, to answer the question, siguro yun yung mas deeper na visualization na parang gusto mo na makasama yung mga tao since day one. Kapag ka nakamit mo na yung gusto mong makamit, kasama sila na kumakain, nagpapasarap na sa buhay. Parang ganun. Mismo. Diba? Kung sabihin nga nila lahat ng kasama kong naghain, kakain. Parang ganun. Narinig ko yun somewhere. Hindi aking linya yun, pero ang gandang nun. Ang gandang concept nun. So, gano'n ka-importante para sa'yo magkaroon ng ganong klase na tao na nandyan since day one? Sobrang malaking factor yun kasi part sila ng nagbuo ng personalidad mo part sila ng experiences mo. Kumbaga, tools din sila. Hindi naman sa tools na parang ginagamit lang sila. Tools sila para mabuo yung ganitong experience mo, para maging ganito yung perspective mo in some things, mga bagay. So, tsaka, maraming day ones, pero iba yung kasi may mga day ones na kilala ko na to dati pa. Okay. Iba yung day ones na talagang nasa tabi mo talaga. Iba yun no? Oo. Kasi pwedeng yan. Kilala ko na yan, bata pa kami. Pero iba yung kakilala sa talagang kilala mo spiritually, sobrang close kayo. Usually mga high school friends mga ganun. So, sobrang importanting factor nun. Kasi, ika nga, day ones, hanggang ngayon, nakasubaybay sila sa experiences mo, sa mga plano mo sa buhay. Pero, syempre, dapat ganun ka din sa kanila. Suportado mo rin sila sa kung anumang field or industry or anumang path yung tinatahak nila. So, lang kayo along the way support. Kayo yung support structure ng isa't isa.
Kasi kahit hindi day ones Oo. kahit day 300 something mo na yan, basta genuine yung tao sa'yo, na concern, na suportado ka talaga by heart, sobrang malaking importance nun, lalo kapag hindi mo na sila pag di mo na feel yung sarili mo, kapag ayoko na, kasi marami rin akong ganun ayoko na, parang hindi para sa akin to parang give up ko na lang. Andyan sila para i-remind sa'yo na, hindi tol, andyan ka na diyan ka na. Tapos, ayun, kumbaga sila yung nagbabalik ng pag namatay yung apoy mo, sila ulit mag-lighter niyan. Sibiyan muna kita tol. So, sobrang importante nun. Sabi nga nila, kasi, bibihira or yung tao na makakasama mo na mag-build talaga ng journey mo. Kumbaga habang tinatahak mo yung gusto mong mangyari, may mga tao talaga na sasama sa'yo at may mga tao talagang alam lang yung ginagawa mo. May mga tao talaga na nandyan talaga sila in struggle, in success, in everything. Yung tao na nandun, kasi yung tinatawag na talagang yung pagmamahal nila sa'yo at sa ginagawa mo, talagang may nandoon. Diba? So, napakalaking importance o napakalaking factor na meron kang makakasama to build your path. Diba? At saka sabi nga nila na yung tao na makakasama mo through any circumstances or kahit anong circumstansya ng buhay mo, nandyan sila. Ibang klase yun. Ibang klase talaga. Diba? Kaya salamat sa lahat ng mga nakasama namin, di ba? Nakakasama namin ngayon na naniniwala sa mga visions namin, sa mga gusto namin marating. Salamat sa inyo, the best kayo lahat. Totoo yan, tol. Kaya yung mga high school friends ko dyan, kilala niyo na ako sino kayo. Kilala niyo sino kayo, mga tunay na sumuporta. Kilala niyo yung sarili niyo, yung mga taga-yoyo lang na hindi naman talaga tunay. Pero shoutout din sa inyo. Pero syempre, sobrang na-appreciate ko yung lahat ng tulong. Kilala naman nila kung sino sila. Yan nanonood ngayon. Siya yan. Shoutout sa iyo, man. Maraming salamat. And then, pag-usapan din natin, ano yung, di ba, gumagawa ka ng song. Ano yung masasabi mo ngayon sa hip-hop scene ng Pinas? Ano yung nakikita mo or ano yung opinions mo about sa mga naglalabas ng mga kanta ngayon, sa mga sumisibol ng mga artist katulad mo? Diba? So, ano yung masasabi mo? Ano yung opinion mo doon? Grabe na Sobrang sobrang lawak na. Sobrang exposed na Pilipinas sa hip-hop. Tipong yung mga, kasi dati, panahon namin. Hindi, joke lang. Kumbaga yung kabataan ko, wow. Okay. Yung youthful days mo, okay. Bata pa rin naman ako, 19 ko lang kahapon. Yun. Pero, sorry pala, baka nababranch out ko yung mga pinagsasabi ko. Ganun talaga ako magkwento tol magulo daw ako magkwento ganun ba? Hindi naman. Di ba? Hindi. Yan kasi reklamo ng mga tropa ko O tingnan natin pag lumabas yung episode. Ang napakarami ko rin sinasabi. Pero, sige. Ano yung vision mo or opinion mo about the hip-hop scene ngayon sa Pinas? Siguro, hindi ko maisipan kung isipan ko na isang salita, siguro, lawak. Lawak no? Lawak. Sobrang lawak niya in terms of audience, concepts, artists. Simula na sa artist, siguro ang dami ng styles na naglalabasan. May mga nalumang styles, ganyan. Pero grabe, hindi mo na mabilang yung mga talagang into hip-hop ngayon. Kasi dati, sa observation ko nung bata ako, nung una akong na-expose sa hip-hop, talagang parang kala mo may community lang, kakakilala. Let's say, sila 187 Mobsters, nung nakilala ko dati, sila lang yung alam ko na hip-hop. Pero syempre, iba na kasi yung generation ngayon. Mas malawak na rin kasi yung access ng mga tao sa internet, ganyan. So, talaga na-discover na karamihan. As, ano pa ba? Yung audience din, sobrang
ano na rin, malawak na rin mag-isip. Diba? Malawak na rin silang tumingin at umintindi. Diba? Na mayroon pa rin namang konting discrimination sa hip-hop. Pero hindi na kasing ng dati. Na pagka rapper, hip-hop ka, syempre yung pananamit noon. Talagang palakihan talaga. Palakihan eh. Ko noon, napagkamalan pa nga akong old rapper noon, bro. Sabi, nalala ko yun. High school ako, naka-old lang ako, syempre. Tapos, lalakad kami sa eskinita ng mga tropa ko. Kami mga lalaki dito sa likod. Sila yung mga nandun sa harap. Yung mga tropa namin babae na sa harap. Sumunod lang ako sa kanila. Pagtalikod nung isa. Sumigaw, bro. Parang nagpanic siya na akala daw niya hold upin sila or akala daw niya hinuhold up yung mga nasa kaibigan na sa likod. Ikaw pala yan. Grabe naman to. Parang ganun kasi dati, no? Parang natin yung mga pormahan dati ng mga hip-hop talaga. Talagang hanggang dito. Tapos yung sombrero parang di pa kasya. Parang ganun. Hanggang ngayon din naman marami pang ganun. At times ganun pa rin ako pumorma. Pero iba eh. Basta parang pagdating sa paggawa ng song, pagdating sa passion or talaga nag-upgrade. Upgraded, hindi mo na ma-specify sa isang concept na pag inano mo, hip-hop to, rapper to. Ngayon kasi katulad nila, Hebabi, ganyan. Isa rin yan sa mga nagpalawak ng ng styles dito ng hip-hop dito sa Pinas. Nagsimula kila Al James na sa R&B. Di ko ma-describe talaga tol, pero sobrang lawak na. Siyempre, ayun nga ang sinasabi ni Ron Henley na sa lawak ng hip-hop. Lahat kasya talaga. At yung mga audience na hindi naman talaga hip-hop, nakikinig sa mga rapper. Na-appreciate namin sila. Pero, ayun, grabe. Di ko talaga specify na pero sobrang lawak na ng hip-hop. Talagang nag-upgrade, nag-improve lahat. Alam mo yun, madali nang makuha yung mga song, madali nang mapakinggan, isang click mo lang, nandyan na sila. Nandyan na yung Spotify, nandyan na yung YT Music, lahat na eh. So, kumbaga sa yung resources, nandyan na. Sobrang accessible. Yun, sobrang accessible na. Kaya, yung pag-upgrade ng bawat tao, talagang nandun. Which is, for me, not bad. Kasi, yun naman talaga ang goal ng hip-hop. Mula noon pa na balang araw ma-appreciate nyo rin yung music namin, yung style namin, yung poetry. Yes. Yung kasi hindi nakikita noon na pag sinabing rapper maangas ka lang, gano'n. Diba? Kasi dati ganun. Most of the songs talagang boom bap na so pag hindi pa nila pinapakinggan yung lyrics, sinasabi na pang-adik yan, ganyan. Pero hindi pa nila na-appreciate yung sulat. Pero ngayon, iba't ibang styles na ng kanta, ng rap, or mas na-appreciate na nila yung poetry, which is very good thing for hip-hop. Talagang makikita mo na rin yung mga listeners natin, marunong na rin makinig. Oo. Di ba? Kaya yung hip-hop scene or yung hip-hop na mga artists natin, sobrang gagaling na rin talagang mag-switch no? From boom bap to biglang mag-speed rap, magugulat ka na lang. Biglang mag-switch to magkakaroon ng parang banda na. Diba? Katulad din natin dyan, katulad ni Skastakli, diba? May kita mo kung paano siya nag-evolve. Ngayon, yung pinaka-latest na song niya, yung Kalimutan Ka, talagang mayroong band talaga. Nagulat nga isang tropa ko dun, sabi niya, talagang nag-ano ka pa, nag-tawag ito yung nag-lead. Nag-solo? Nag-solo guitar siya. Sabi ko, ang lupit na talaga ng mga artists natin ngayon. At naniniwala ko na because na lumaki kasi yung resources talaga. Sobrang naging isang factor yun. Accessible na. Kasi dati, papasa ka ng CD mo, papasa ka ng tape mo. Ganun ka pakilala mo yung sarili mo Or sa stage mismo. Kailangan talaga meron kang isang platform no? Bago mapakinggan yung kanta mo Ngayon, social media, pwede mo nang ikalat talaga. Which is also a good thing, syempre. May mga old heads lang talaga dyan na, kami dati, ganito, ganyan, dali na para sa inyo. Inilalagyan nila ng negativity, which is mali, syempre. Pero kasi dapat yung accessibility na lumawak. Dapat ipapasalamat pa yun. Maganda para sa kultura. Yun. So, napapaganda yung usapan namin. Pero huwag kayong bibitaw. Break lang kaming konti. Babalik kami. Yes, sir.
Yun, papatuloy tayo sa ating podcast today. Maraming salamat at nandyan pa rin kayo hanggang ngayon, nakikinig sa amin or nanonood sa amin. Siyempre, nandyan tayo sa Spotify, pwede nyo kami panoorin offline at nandyan tayo sa Facebook, sa YouTube. Babalik tayo. J-Rose, kamusta yung career mo ngayon? Ano yung tinatahak niya ngayon? Kamusta yung paggawa mo ng mga kanta? Kamusta yung recording mo? Kamusta yun? Okay lang. Hindi ko masabing super goods. Kasi siyempre marami pang bukod sa music, may mga kailangan din ako i-handle on the side para sa buhay siyempre. Ayun. Pero I can say okay naman. Hindi ko siguro hindi kung last year sabihin sa akin na next year ganito ka ng level sa hip hop. Maniniwala ako na kaya ko yan. Pero kumbaga partly pa din na way. Ganun pa rin. Oo, ganun pa rin. Way. Pero naniniwala ko na kaya kong gawin. Pero last year nakita ko nag-guesting ka no? Saan yan? Sa Showtime no? Kamusta yun? Kamusta experience? Grabe yun. Grabe yung yung kaba ko nun. Talagang parang hindi ko ma-describe yung kaba. Pero sobrang sobrang kabog yung dibdib ko talaga nun. So backstage parang nung ready na, nung tinawag na ako sa tawag dun? Sa Madlang People, sa stage. Tinawag na ako sa lalakad ako. Ang lamig, iba yung lamig. Buti na naka-jacket ako nun. Tapos binibidyo na ako syempre ng mga kasama ko sa label sa Police. Sabi ko parang ayoko na. Parang ayaw mong bumukasin bumukasin bro di ba? Ayoko na ituloy. Pero gano'n iniisip ko lang. Pero syempre, hindi ako pwedeng umalis. Hindi ko na-atrasan yun. Talagang gano'n lang yung kaba sa lahat ng naging gig ko. Syempre, sabi ko, doon ako kasi bro nandun talaga yung light di ba? Syempre, national television, tapos perform ka. Syempre, lahat naman tayo, even me, gusto ko rin makapag-perform doon o yung mga ibang artist doon. Pero nandun ka, di ba? So, yung experience, syempre, talagang nandun sa path na talaga mataas yung expectation mo sa sarili mo na ma-perform ng maayos yung song mo. Kamusta yun? Nagkamali ako dun. Nag-stutter ako nung una online. Oo. Kasi ang ginagawa ko talaga sa mga gigs ko usually, kapag yung kaba ko, kahit anong gig yan kahit let's say mga gig sa bars, ganyan, TV, sa una talaga kakabahan ako. Pero along the way, makakahabol na ako. Kumbaga adrenaline mo nandun na. Oo. Parang ayaw mo na nga matapos di ba? Parang gano'n. Tapos doon parang na-delay pa yung paghabol ko sa Showtime. Kasi intro nung maiksing intro nung Hangarin, biglang nagsasalita pa ako. What's up, Madlang People? J-Rose, Police Records. Hanggang sa hindi ko napansin, nagsimula na pala. Bumabagsak na pala yung verse. Yung verse mo, Kasi, yun, syempre pag professional, -1 na lang yun. Hindi mo na, wala na yung kasabay na backup vocals. Talagang ikaw na lang yun. Pero may kasabay ka ba? Wala. Okay. At talaga -1? -1 dapat talaga lagi. As, ayun, nung siguro nahabol ko siya. Meron akong linya doon, 2 beses ko yata nasabi. Para lang ma-gauge ko kung magtugma. Tama na kaya to. Sabi ko, tama man to, mali. I-adjust ko na lang doon sa huli. Siguro ang gagawin ko, maliit ako ng isang linya, uulitin ko na lang ulit yung isang linya na siguro iibahin ko yung pronunciation, iibahin ko yung conviction para hindi masyadong halata. Pero awa ng Diyos, tama naman yung nag-gauge ko na sakto yung pinaka-last line ko dun sa huling bagsak ng first verse. So, hindi naman daw halata, pero hiyang-hiya ako nun. Lalo pag pinapanood ko sa TV ulit, kunyari, i-replay ko. Yung episode. Ay, ito na, pagka-umpisa talaga, nakaganon ako. Hindi na ako magkakamali. Pero hindi naman daw halata. Pero, grabe yung kaba ko nun. Talagang boom. Talagang yung puso ko parang matatanggal. Mag-backtrack tayo ng konti. Ano yung feeling mo na malalaman mo magpe-perform ka sa isang prime show? Prime show yun, syempre, Showtime. Diba? Kamusta, anong feeling na parang, J-Rose, ganito, perform ka sa Showtime, gano'n. Ano yung parang pumasok sa isip mo, sa puso mo? Tinext ako ni Polly East.
nung staff na galing ako trabaho. Patulog na ako, night shift kasi ako nun. Patulog na ako. Scroll na lang ako sa Facebook bago tuluyang pumikit. Tapos biglang nag-notif sa sa phone ko. Ang sabi niya, naka-all caps. Sabi niya, sagot agad. Please. Parang ganun. Basta sabi niya, sagot agad, no, na. So, kinlik ko agad yung notif. Sabi ko. Pero may screenshot nung text na, is J-Rose available for ganitong date, ganyan, sabi niya pala nun, hi, this is, from Showtime, available pa si J-Rose ang ganitong date. So, ako na, look, parang, hindi ako makapaniwala. Showtime as in yung, yung Showtime, yung Showtime talaga na Showtime. Ganun. Prime TV. Ganun. Yan ba yun? Hindi na ako yes agad sinagot ko. All caps. Yes. Ito, kahit anong date yan. Gano'n, kahit di ako pumasok ng trabaho. Oo, syempre. Ayun, sobrang surreal. Yung gulat, yung disbelief na ako parang, ba't ako hanapin na Showtime? Sobrang surreal pa rin. Hindi pa talaga fully nag-sink in. Na bakit? Siyempre, sabihin na lang natin na nandun pa rin ako sa kinakapa ko pa rin yung career ko, di ba? Yung path ko as a artist, tapos biglang boom. Kasi sa lahat, rito, sa lahat naman ng mga artists dyan, sa mga nanonood na ikinig sa atin, siyempre, isa rin sa mga list nila na ma-perform sa TV. Di ba? Oo naman. Yung sa'yo kasi, yung nangyari sa'yo, prime ka agad eh. Oo. Di ba? Iba nag-i-start sa gantong channel, sa gantong... Actually, nag-start ako sa Net25. Net25, tas ASAP Online, which is under ABS din yata. Tas Showtime. Andun yung connection, syempre, yung connection, management ng relatives ko din para matungtong ako doon sa ganong level na stage. Pero for, let's say, Showtime to prepare for me like that na talagang yung introduction nila. Oo, syempre. Nila Ryan Bang sa akin noon, introduction nila Kim Chu, Lebong na kung nag-ano sila, nag-rap din sila. Para kasi introduce yung perform ako kasi rapper. Yes. So, parang dati nga mala-upload na. Hindi nga, wala pa. Layo, sobrang layo. Parang yung feeling na parang ako yung mag-perform dito, parang wala kumbaga sa parang yung rurok ba? Oo. Diba? Pangarap ng bawat isa tapos hindi tayo. Tingin ko nangyari yun kasi andun eh. Kumbaga sana na-attract talaga eh. Oo. Na-attract ng... Totoo yan. Totoo. Na-attract ng meaning ng songs, kung ano yung gustong tahakin ng song mo. Andun yun eh. Totoo yung attraction. Totoo yan. Di ako naniniwala dyan nung una pero na-realize ko parang siguro subconsciously ginagawa ko tapos biglang boom. Andun na pala ako. Hindi ko mamalayan eh. Kasi importante rin na hindi mo minamadali. Yes, so pwede mong bilisan. Pero mas mo ng konti, pero wag mo mamadaliin. Yes. Magkaibang bagay kasi yan eh. Kaya thankful tayo sa lahat, syempre, ng mga small or big achievements natin. Mismo. Maliit man yan o malaking ganap sa buhay natin, it's very important para mabuo siya at mabuild ka as an artist, as a person. Napaka-importante ng bawat nangyayari sa life natin. So, kung sa tingin mo na ginagawa mo yung craft mo at walang nangyayari or walang movement, nagkakamali ka. Akala mo lang yun. Diba? So, kung ano yung ginagawa mo na craft ngayon, gawin mo lang at gawin mo lang yun. And your craft will speak na hindi mali yung ginagawa mo. Tama yung ginagawa mo dahil mahal mo yung ginagawa mo. Oo, mahalin mo lang yung ginagawa mo, hindi ka ililigaw niyan pag talagang genuine yung passion mo. Ika nga ni sa hangarin, maliit man yung hakbang, basta palapit ka ng palapit. Yun. Tapos, yan eh, parang pagmahal mo talaga, yung talagang malalaman mong mahal mo pag hirap kang pakawalan. Pag masakit sa'yo, na imaginein mong hindi mo na ginagawa. Oo. Pag masakit sa'yo, pag naisip mo yun na hindi ko na ginagawa to, kunyari ako, isipin ko na
Hindi na ako nagra-rap, hindi na ako nagsusulat. Parang hindi mo matanggap. Ang sakit eh. Ang sakit talaga, tol. Ilang beses kong inisip yan. Kasi, iniisip ko rin yung mga possibilities in the future. Kasi, syempre, dito pa ako eh. I have yet to experience or achieve the things or achievements that the other artists that I know ngayon, that you know ngayon, na talagang international shows, tour sa Luzon, Visayas, Mindanao, grabe. Wala pa ako doon. Sobrang, ang layo na narating ko mula noong umpisa, pero sobrang layo pa na gusto kong tahakin. Kumbaga sana yung sikat na slogan na malayo na, pero malayo pa. Ayun. Ano yun eh, tawag dito. Kasi, ako naisip ko na, gano'n nga, nasa ganitong level pa lang ako. So, kailangan kong ipaalam dito sa sarili ko na may mga ibang possibilities na hindi mo ma-achieve tong ganito sa music. So, ano bang na iniisip ko minsan nasa office ako. Or nasa office lang ako, tas iniisip ko kasi nasa office ako, madalas ko maisip to na kunyari nasa office ako, na ako, sabihin nating managerial position na ako, ganyan. Tas, yung self ko na yun, na nai-imagine ko, i-imaginein din niya, magre-reflect siya na dati ganito ako eh. Dati nag-perform na ako sa ganito nung nagra-rap pa ako, nung nagsusulat pa ako. Pag ini-imagine kong gano'n yung sarili ko, masakit eh. Parang may regret eh, no? Oo, parang, bakit hindi ko nagawa? For sure, merong mga reasons, pero ang sakit isipin na in the future, hindi ako nagra-rap. Yun. Hindi ako nagsusulat. Hindi ko kaya. I mean, magandang bagay yun na managerial position ko in some corporate company, pero wala to lang. Gusto ko talaga mag-rap talaga habang buhay. Dati gusto ko lang mag-rap na wala lang. Gusto ko magsulat eh. Gusto ko I want to put my music out there. Gusto ko lang marinig ako eh. Oo. Pero ngayon kasi. Pero kung kikita ako, bonus na lang yan. Gusto ko lang pakinggan nyo yung mensahe ko. Pero darating ka rin. Mawa ako ng mic. Ganyan. Oo, perform ako. Pero darating ka rin sa point na kailangan mo rin siyang pagkakitaan. Tama. Oo. For me, ang nakikita ko dun sa sinabi mo, kung may pagkakataon namang gawin, bakit hindi? Diba? Bakit hindi mo gawin? May pagkakataon ka naman. Yes, may mga pangangailangan tayo sa buhay. Pero hindi naman siguro hadlang na magkaroon ka ng tamang proportion sa oras mo. Diba? Magkaroon ka ng tamang time management para at least kahit papaano may magawa ka sa isang side ng buhay mo, diba? Na yes, may trabaho tayo. Kung ano man yung ginagawa natin, may mga bread job tayo na dapat natin gawin dahil nga may mga binubuhay na tayo, hindi lang yung sarili natin o meron bang umaasa sa atin. Pero wag natin kalimutan kung anong yung bagay na sinimulan natin dahil gusto natin siyang gawin. Diba? So, sa lahat ng mga nakikinig sa amin at nanonood sa amin na merong mga day job or merong mga kailangang sabihin na lang natin i-priority. Pero for sake, wag natin kalimutan yung gusto natin gawin. Kung gusto natin mag-basketball, di ba? Oo. O alam mo, sports or music, di ba? Artistry man yan. Or kung may pagkakataon ka pa nga mag-aaral, sige, gawin mo. Ang amin lang naman dito ni J. Rose, yung sinasabi niya kanina na wag na wag sanang mangyari sa buhay natin na magkaroon tayo ng regret dahil kaya naman palang gawin. Masakit yun. Masakit yun pag may regrets. Kaya kung ano man yung gusto mong gawin ngayon, gusto mo rin mag-music, gusto mo magbenta, mag-business. Yes. Kahit yung small steps na kahit maaaring magbukas ng iba pang steps, gawin mo tol. Kasi ganun yung kumbaga ganun yung ginagawa kong mindset ngayon na kunyari, let's say sa social media. Kasi gumagawa na rin ako content ngayon na mga lifestyle din. Oo, nakita ko nag-outfit check ka eh. Outfit check eh, no? Outfit check. Pero, ayun nga kasi natutunan ko rin na tumatak sa akin kay Tito Mikey. Yes. Na sabi niya noon nakikinig din kasi ako ng podcast niya noon. Okay. Biyahe ko. Pag mabiyahe ako, ganyan,
may sinabi siya doon, ewan ko sa podcast niya sinabi o sa isang vlog niya na kung parang may goal ka na makilala or basta ganun. Mag-influence. Mag-influence. Okay. Kung hindi mo minamaximize yung social media, you're being left behind. Parang ganun. Non-verbatim, pero ganun yung concept. Tama. Yes. Ano yun wala pa akong TikTok noon nung narinig ko yun. So nung sabi ko, kailangan i-maximize, no? So kailangan, ganun. Yung audience, karamihan nasa TikTok. TikTok na rin ako. Kasi dati parang, may TikTok ka, pre. Pero, aminin mo, Oo. Kaya ako, aminin natin, parang ang cringe ng content. Diba? Parang, ako may TikTok ako. May TikTok ako, parang hindi ko na sasabay ako sa trend or what. Pero, nandito kasi tayo sa field na kung saan kailangan mas may malaman sila sa'yo. Mas makita ka nila. Oo. Diba? Yun yung, kaya nun, ko yung influence speaking, di ba? So yun, effective si Tito Mikey doon talaga na-influensya niya ako. Which is tama rin naman kasi kung may gusto kang gawin, gusto mong pangalandaan yung sarili mo, yung ginagawa mo, bakit hindi mo i-maximize? Tama. You have to maximize, di ba? Kalakip nun, syempre, gagawin mo rin lahat. Tsaka para sa akin, kapag may naroon ka pang nahihiyang may natitirang hiya na parang bang ayaw mong gawin yung isang bagay just because na may meron silang masasabi sa'yo or what. Parang ganun siguro nagkakamap yun na kaya sinasabi ni Mikey na maximize it kasi sa tingin ko meron pang mga hindi nagpo-pull out sa social media because baka meron masabi yung ibang tao sa kanila, which is yun yung medyo maghihila sa'yo. Dun sa medyo babagal ka talaga. Diba? Sige, tingin ko ganun yun. Oo. Diba? May ganun. Oo. Point. Tama. Tama, no? Kaya dapat talaga, kung ano yung pwede mong magawa, gawin mo. Oo. Alam mo namang tama. Alam mo namang influence yan, di ba? Minsan talagang lunok pa ng ego, lunok ka ng pride kasi hanggat nandyan yan, talagang magiging hindrance mo yan para sa mga future na pagkakataon. For example, big name ka na artist, ganyan. Yes, oo. Or ako na lang, example ko na lang sarili ko. Kasi nakapag-perform na ako, showtime, ganito, ganyan. Tapos, i-invite ako sa ganitong maliit na event na walang bayad. Iisip ko, feeling ko yung ibang artists or mga other big names dyan, hindi naman sa sinabi ko lahat, pero siguro may mga ilan-ilan or at least isa dyan na hindi na niya trip yung ganun or tatanggihan rin niya. Pero for me, kahit na maging big name pa ako, nag-show ako sa international, ganyan. Kahit, let's say, maliit na barangay event, ganyan. I take the opportunity pa din kasi lalo na ngayon, pag isipin mo, pag di ko kinuha tong gig na to, sayang kung may nakikinig sa akin dyan na may impluwensyahan ko na subukan ulit yung mga gusto niyang gawin. Yung impact mo ba sa audience mo? Kasi may nanonood dyan sa'yo na hindi na interesado mabuhay, hindi na interesado sa buhay mismo. Basta napakinggan ka niya, tapos parang biglang, oo nga, no, iba, ganun, isa pang matinding goal yan na bukod sa makapagpa-influence ka ng ibang tao, ng listener mo, makapag-spark ka ng inspiration sa kanya to do something that ayaw na niya. It's either that or isang audience na makakanood sa'yo na pwede ka pala niyang offera ng ganito pang mga other opportunities or possibilities na may ganitong event kami, baka pwede ka. Diba? Kung hindi ka pumunta sa event na yun, hindi ka niya ma-offera ng ganun. So, maximize talaga. Yun talaga yung word, maximize talaga ng lahat. Kasi, ganun ako kapag may gusto kong gawin, no? Oo, kaya may event na ang layo. Ganyan. Nung nakaraan, sinabihan ako, possible may event sa, kalimutan ko yung lugar, pero Visayas na siya. Sabi ko, paano kaya pumunta dun? Sinearch ko, kailangan mo pa yatang mag-Roro. Mag-Bacoor. Kailangan pag sabi ko,
Sabi ko parang hindi ko kayang puntahan. Isip ko, ba't di mo kaya? May pamasahe ka naman, ganyan. So, may resources ka naman. So, isip ko, malayo man yun. Paano kung yung pagkakataon na yun? Yung pala yung mag-open up ng another opportunity. So, pag di mo ginawa yun, andyan yung regrets. Tama. So, hindi pwedeng, lalo sa atin, or kung sino man, nagsisimula ka pa lang din, katulad ko, kunin natin lahat ng opportunity. Kahit nasang field ka pa. Tsaka gusto kong sinabi mo na yung tungkol dun sa maging big or anumang names or merong anumang na-achieve mo. Kasi, meron akong nabasa na in every artist, parang nagbasa ako nung sabi doon, nakalagay doon na do your best in every performance that you make. Kasi hindi mo alam kung sino yung mga nakikinig sa'yo. Baka mamaya meron na pala diyang susuko na sa buhay, di ba? Kumbaga kung kahit saan ka nagpe-perform, nasa international man yan, nasa loob man ng bahay mo yan, nakikinig ang family mo, or mga friends mo, kung kahit saan ka nagpe-perform, do your best. Kasi unang-una, hindi mo alam kung ano yung nakikinig sa'yo. Baka mamaya, yung nakinig pala sa'yo, gusto nang magpakamatay mamayang gabi dahil narinig yung song mo, teka, may kailangan pala akong gawin sa buhay. Di ba? Totoo. So, biglang magiging turning point nila na dahil sa'yo, pinakinggan ka nila, na-inspire sila sa'yo, kaya ulit gusto nila magpatuloy. Ganun ang Yun. Ang sarap sa pakiramdam nun. Hindi mo yun ginagawa para masatisfy yung sarili mo. Pero para makapag-provide ng ganong klaseng impact sa ibang tao. Kasi minsan mo nang dinaanan yun. Tapos na-inspire ka lang din sa ganitong bagay. Tapos, masarap kasi na inspired ka. Tapos, ikaw rin yung magiging inspiration ng tao. Tama. So, ibang klase yun. Ibang klaseng level ng achievement yun. It's way better than winning the Awit Awards or anything. Yes. Ganun. Parang sabi ko nga sa isang post ko na one soul change is better than a million views. Diba? So, ewan ko lang kung nakatch up natin yun na mas importante para sa akin na may kahit isa lang na mabago ka, mas okay yun kaysa million views. Diba? So, yun yung isa sa mga mantra ko ngayon na syempre, nasa podcast tayo, nasa influencing type tayo. I'm not reaching out the views. I'm reaching out the soul of every listener, every viewer natin na nakikinig ngayon. Kaya sana, kung meron man kayong mga nakuha na points sa amin ni J. Rose, try to keep it and try to gawin siyang parang sabihin na lang natin na isama natin sa list ng mga pwede nating gawing inspirasyon, di ba? So, I hope ganun din ako sa inyo. Kaya sa mga nag-message sa akin, nag-emails, nagsasabi na napanood ko yung episode mo, ang sarap palang gawin ganito. Ganito pala, ayoko sanang gawin to pero napakinggan ko si ganito. Isa yan sa nagbibigay sa amin ng energy, ng fire na gawin yung mga bagay na ginagawa namin. Kaya sa mga nag-message sa akin, nag-email sa akin about your comments and likes or what, maraming salamat sa inyo. At syempre baka masabihin, pagpatuloy natin na gawin yung mga bagay na gusto namin gawin at mapunta ulit tayo sa J. Rose. Yung Hangarin, sa mga hindi nakakalam, yung Hangarin is nominated ngayon sa Awit Awards. Diba? So, sa tingin mo, ano yung naging point? Bakit siya na-nominate? Hindi ko rin alam eh. Okay. Pero kasi, okay. Sorry, kasi ang sa pagkakaalam ko, yung label, syempre nagsasubmit niya dun sa awarding like body or dun sa event na yon. Tapos, may judges dun or parang jury. Na mag-judge nun. Tapos, parang i-assess nila kung alin dito ang pasok sa for initial entry, for actual nominees, and then up to the actual winner. So, hindi ko alam yung process nun, pero syempre, forever grateful. Ano na yan, core memory ko na yan bilang artist na mabasa yung pangalan ko dun sa listahan sa official page ng Awit Awards, bro. Official, yes. Kita ko yung pangalan ko na katabi ng Awit Awards. Talaga yung full name, kung ano yung gamit ko sa ID,
nung grade school ako, makikita ko ngayon sa Awit Awards na kasama siya sa approved entries nila. Ibang ibang feeling na dati. Nakikita ko lang yung pangalan ko sa report card ko. Ngayon biglang makikita ko na sa ganitong klaseng event. Yes. So, tsaka Awit Awards yun tol Oo. Hindi yung grabe. basta-bastang awards kasi bata pa lang tayo, may Awit Awards na. Tama ba yun? So, 37 ata yun. So, 38. Sabi pag 38 years yun. Oo. Tama ba? Oo, yun. Bata pa nga lang tayo nun. May Awit Awards. Di pa ako boy nun. Yes, oo. Even me, di ba? So, ibang as an artist, ibang fulfillment yun. Yes. Manominate ka pa lang, panalo ka. Panalo ka na dun. Diba? So, yun yung nakikita ko na doon na kahit manominate or syempre we can looking forward na baka makamove tayo, makasungkit tayo, pero hindi importante yun. Ang importante sa atin, yung passion natin is nakita ng iba na may potential. Diba? Totoo. Kasi hindi yun, for sure, hindi yun mga judge lang na hindi naman sa inaano ko yung ibang judges sa ibang awarding bodies pero yung tipong nagja-judge sa singing contest pero di na mo kumakanta may ganun. Okay. Parang it's one of the most prestigious awarding bodies talaga sa Pilipinas. So talagang ibang klaseng karangalan na kasama yung pangalan. Ibang klaseng fulfillment, ibang klaseng gasolina yun, di ba? Speaking of gasolina, meron akong 2 story tungkol dyan sa Awit Awards personally. Share ko lang din. Una, last year, nandyan ako, nanood ako ng Awit Awards, December 4, 2024. Binablog ko yun, nasa TikTok ko rin yun. Nakita ko nga. In-interview ko doon sila Dainela, sila JR. Nakita ko sila Glock 9. Shinout ako ni Glock 9 pare. Shinout niya ako. Tapos ibang sabi ko Awit Awards, 37th Awit Awards. Sabi ko hindi pwedeng this year audience ako. Next year di ako papayag, di ako kasama. So ganoon ko sa sarili ko lang sinabi na sarap nun next year kasama ko yung pangalan ko dito. It's either yung Hangarin o yung iba kong kanta. Lo and behold, gulat ako. Piniem na lang ako ni Police na congrats, ganito, ganyan. Sabi ko, parang last year lang, sabi ko, hindi ako... Solid, napaka-solid ng testimony na yun. Grabe yun. So kaya sobrang surreal din nun. So, solid. Tas, in connection dun sa nalaman ko yung nakasama ko sa approved entries ng Awit Awards, nalaman ko siya last week ba? Last week, mga ganong time. Time na yon last week or last week. Basta around this month or the previous month, May, one of the months na medyo low ako sa self-esteem, sa sarili. Yes, so. Parang nag-contemplate na talaga ako na ayoko na mag-rap. Sabi ko, nandun ka sa saddest moment ng career mo, di ba? Lahat naman yan may mga moments yan. Okay naman ako. Sabi ko, nasa label ako. Nagawa ko yung mga gusto kong gawin nung talagang as in from the start pa lang ako. Pero iba sabi ko, parang wala namang Sabi ko, parang walang nangyayari talaga sa akin. Parang gusto ko pero trigger warning na lang din sa mga nakikinig. Yun yung gusto kong time na sumuko talaga. Na as in, lang ako parang nag-contemplate lang ako sa sarili. Gusto ko na talagang parang, kasi maraming problema Okay. Bukod sa nakikita nila sa social media ng mga followers ko na happy, ganyan, na achieve mo yung ganito, ganyan, solid na ng track mo. Sa likod nun, syempre, tao pa din. Doon ko naramdaman yung parang sobrang ligaw na ako sa buhay. Although, alam mo yun, parang meron naman ako mga factors na nagmo-motivate sa akin. Pero ewan ko that time talagang, sabi ko, gusto ko na mag-reset ng buhay. Gusto ko na pero syempre, hindi magandang option or hindi talaga option yun totally. Pero, ayun, tas yung day na yun, nasabi ko,
parang talagang hindi ko ma-describe. Basta parang feeling ko rock bottom talaga na ayoko na. Parang bahala na. Tapos kinabukasan, gulat ako. Message si police na parang message si police na congrats, may kasama yung pangalan mo sa Awit Awards. Ganyan. So parang ako, na-restore ulit ako na yun ulit yung parang naging sabi ko, grabe, sabi ko parang narinig ako ni Lord Parang sabi nga di ba sa isang linya ng song, it's always a rainbow after the rain. Yes, sir. Tama ba yan? Oo. Pero kaya pakanta yun Oo. Paano ba yan? It's always rainbow after the rain. Kantay mo. Ay, Diyos. Pero yun, grabe yun. Parang narinig talaga ako ni Lord nun. Tapos yes. Pumunta ako sa isang sulok nun. Lumiyak talaga ako nun. Niluha ako talaga kasi parang sobrang grabe. Sobrang solid Parang nakulitan lang din ako kasi kahapon parang ayoko na. Tapos ngayon biglang andito. Gusto ko na ulit. Kasi yun, the same day, nagsimula ako magsulat ulit ng bagong kanta. Na sobrang dami ko ng drafts ng mga unfinished sobrang dami nating aabangan kay J. Rose, guys. Oo. Kaya sa lahat ng mga artists dyan na nasa rain pa lang, diba? Tandaan nyo na meron pa ring rainbow pagtapos niyan. Diba? Yung testimony ni J. Rose, nakita naman natin. Narinig natin na hindi pwedeng nandyan ka lang. Laging merong surprises si Lord para sa'yo. Tsaka totoo kasi talaga yung attraction na mo talaga, hindi pwedeng, kasi although yun nga, hindi nga pwedeng ina-attract mo lang, syempre, kikilusap mo din. You have to move. Para kasing subconsciously ma-attract. Pag gusto mo talagang along the way, habang ginagawa mo, tas feel mo lang, hindi ko alam paano ginagawa Parang may something talaga na magic doon Parang gusto mo talaga ina-attract mo yung sarili mo papunta doon sa kung saan mo gustong mapunta. Tas magugulat ka na lang, andun na. Yes, tama. Tulad ng mga previous years na nagsisimula pa lang ako. As in yung simula talaga na sabi ko, ni-imagine ko, paano kaya kung ma-sign ako sa isang music management. Ano kaya ang feeling nun? So, palaisipan ko yun. Tapos, habang gumagawa, nagre-release ako ng sarili ko independently. Gulat na lang ako, one day, Holy East Records. So, sabi ko, okay parang dati iniisip ko lang kung anong feeling ngayon. Doon ka? Alam ko na. Kasama ka na. Tapos, isipin mo, so, nandito na ako. Paano kaya feeling kung magpa-perform ako sa TV? Ganyan. Biglang sunod-sunod din Yes. Net 25, ASAP, biglang Showtime. Okay, ganun pala talaga feeling nun. Tapos, ano pa bang mga inaano ko? Yan, sa awarding bodies, ganyan. Gulat ako, okay, nandito na yung pangalan ko. Ngayon, ang inaano ko, ano kaya feeling ng manalo? Lahat tayo hoping na manalo ka, bro. So, thank you. Yan. Siyempre, salamat sa oras mo, salamat sa time mo, salamat, bro, na pinagbigyan mo kami na marinig yung mga certain na story mo about your career, work, at kung ano man ang napag-usapan natin ngayon. Treasure natin to pare-pareho. Meron ka bang gustong sabihin sa lahat ng mga aspiring artists dyan na nagsisimula, na nagpapatuloy, na lumalaban sa buhay, at gusto rin merong maging something, at kung ano yung mapapayo mo na gaano ba kasarap paging hip-hop artist, ano yung pwede mo masabi sa kanila? Huwag nyo na tuloy. Paubayan nyo na sa akin. Hindi, joke lang. Hindi, pero kung ano man, kahit di ka hip-hop, kahit di ka artist, kung ano mang path ng tinatahak mo, or gusto mong simulan, or kung tulak ka man ng drug lord ko sa inyo, simulan mo din. Medyo ka. Pero kung on the serious note, kung may gusto kang gawin, simulan, curious ka sa ganito, kung sa tingin mo mapupusuan mo talaga, or kahit di mo mapupusuan, try mo lang for the experience. Kasi pag dadating talaga sa point minsan na
dapat pala ginawa ko yung ganito. Ayun yung ayokong mangyari sa akin na dapat pala ganito, dapat yung pala regret. ganito. Yung regret, yung pagsisisi. Yes. Pero hanggat nandiyan ka, hanggat may resources ka, hanggat may time ka. Maximize. Yes. Maximize. No regrets. No regrets, di ba? Ano pa ba? Ayun, simulan mo lang, tol. Yes. Tas, ano pa ba? Hindi mo masyado intindihan yung sasabihin ng iba. Kasi hindi ka mawawala ng bashers, kumbaga. Pero, miski sarili mong family, minsan magiging basher mo or anything. Yun. Swerte lang ako na yung family ko sobrang supportive din talaga. Napakalaking factor ng support. Ayun, yun yung isa sa mga luxury na meron ako. Yung support structure ko, family, friends, talagang I feel na sobrang genuine nila sa support sa akin. So, malaking tulak yun para sa akin. And, yun, kung may gusto kang subukan, kung ngayon kung iniisip mo na mag-rap, simulan mo lang, tol, kasi unang linya or pangalawa, pag tingin mo, di mo kaya, sundan mo lang na sundan kasi pwede mo i-apply sa buhay in general. Unang linya pa lang naman yan eh. Sulat mo lang kung anong gusto mong isulat, kung anong nararamdaman mo. Sa huli, hindi mo alam kung ano pwede mo mabuo. Yes. So, yun. Maraming salamat sa iyo, J. Rose bro. Salamat sa oras mo. Thank you. Salamat sa pag-oo mo sa amin dito sa Meet Your Locals, sa MYL. Thank you. At syempre sa mga nakikinig sa atin at nanonood sa atin, maraming salamat sa inyo. Salamat sa oras ninyo at salamat sa pagsama sa amin ngayong episode na to. At alam ko na napakaraming gems tayong nakuha na naman. And syempre, ako at yung mga nakikinig sa atin at ang buong MYL ay looking forward sa success mo, bro. Thank you. In any aspect of your life, sa career mo man, or sa trabaho mo man, or sa love life mo man, anything, we're looking forward for your success, bro. Thank you, bro. Thank you. Thank you. And syempre, sa success din ng Meet Your Locals, abangan nyo, tol. Kita-kita tayo dyan sa top. So maraming salamat sa inyo. Again, available pa rin syempre yung ating merch. Medyo nahintulan tayo dahil nga sa sobrang circumstances. Pero nandyan na yung mga stocks natin. Parating na. Maraming salamat sa inyo. Yung MYL merch. Spatan nyo pa rin yan. Kuha pa rin kayo. Diba? Message nyo kami. At sa mga dun, sa mga nagpa-reserve na, i-update namin kayong kailan nyo pwedeng makuha. Salamat. Maraming salamat sa suporta. And meron tayong mga final shoutout, bro. Shoutout syempre sa MYL Meet Your Locals. Supportahan nyo yung merch nila. Bumili na kayo. Malaki mag-discount to. Yes, susultin niya rin yun, bro. Ayun, syempre naman. Ayan, shoutout sa family ko, sa friends ko, day ones, high school, college. Lahat, shoutout sa girlfriend ko, sa mga kapatid ko. Mahal ko kay lahat. Salamat palagi. At yun, shoutout sa sarili ko. At syempre, Police Records. Thank you very much. Yun lang. Thank you. Maraming salamat. And again, Kuis Gerald kasama si J. Rose sa episode na to. Maraming salamat sa inyo. And this episode is now signing off. Thank you. Thank you.